lagi pong napuputol, kaya magandang umaga po sa inyong lahat. At ngayon po ay Mayo 27 ng 2025, May 27, 2025, at ngayon po ay Martes na. Ngayon po kasi ay alas 12:22 na ng gabi, ay ng umaga nga ho pala. Kaya nagawa ko to kasi sleep deprived naman ako, hindi bilang targeted individuals dito sa Pilipinas ay sleep deprived ako. Hindi naman ako makakatulog ngayon kasi nakatulog ako kaninang hapon. Ako nga po pala si Ginoong Remigio Balane, na nakatira dito sa Marikina sa Twin Rivers 2 Subdivision. Dito po along the Granite Street po ako, number 51, para po sa inyong kaalaman. Para pag napapadaan kayo rito, napapansin niyo number 51 na Twin River Suite na building na 3-story. Nandito po ako sa third floor. So, ngayon pa may ibabahagi lang po sana ako sa inyo na tungkol dito sa targeting ng individuals and ukol sa gobyerno ng buong mundo. Sa gobyerno po kasi sa daigdig ay may 200 malalaya at mga independent mga bansa ito. Ito po ay lahat ito ay miyembro ng United Nations. Maski nga yung Iran at Iraq na dati hindi miyembro, ngayon ay miyembro na. Naging miyembro po sila simula na sila ay nagkaroon ng mga targeted individuals na katulad ko. At sa mga bago lang po pala sa ganitong usapin ng targeted individuals, ang targeted individuals po ay ang mga tao na minomonitor, pinanunod at nawawala ng kalayaan maging sa pag-iisip, maging sa mga panaginip ay napapanood ng teknolohiya ng psychophysical weapon. At sa psychophysical weapon po ay maraming nakakapaloob dyan ng kategorya. Yan po ang kategorya nito ng psychophysical weapon, at ayon sa United Nations, ang psychophysical weapon ay isa sa kategorya sa level ng weapon of mass destruction. Maski po ito hindi ito gumagamit ng mga bala at mga pumuputok na bagay, ito ay simula sa mga laser beam hanggang sa mga frequency lang. Halimbawa, yung frequency na pakukuliin yung utak yung tubig sa utak ng tao, yan, mamatay ka. Yan ang mga psychophysical weapon. At sa pinakamatindi dyan sa psychophysical weapon ay ang tinatawag na voice of God weapon. Ito po yung nakakapanood ng iniisip natin at nakikita ang nakikita natin at naririnig ang narinig natin. Kaya ang ating mga mata ang kamera ng teknolohiya na to at ang ating mga tenga ang mikropono. Sa ganun po, ito po ay sinasabing ang buong gobyerno daw sa buong mundo ay nagkakaroon ng competition dito sa teknolohiya na to, na psychotronic technology, na kaya naman nila ay tinatarget daw yung kanilang mga sariling mamamayan. Katulad ko po sa Pilipinas, ako po ay isang targeted individuals na psychotronic technology. Simula pa noong 1985, isipin na lang po ninyo, wala pang cellphone noon at wala pang computer. Ang computer noon ng IBM, noong mga panahon na yon, 1985, ang isang SD card ninyo na umaabot ng 2 terabytes, ang 2 MB lang nilang SD card noon, katumbas ng data card natin, ngayon na maliit lang sa cellphone, ngayon terabytes, ang 2 MB noon is laki ng aparador. Nilalagyan ninyo ng mga damit niya sa bahay na nasa taas ng 6 feet, 6 footer, mga 4 feet ang lapad. Ang taas ay 6 feet at 4 feet ang lapad. Ganyan po kalaki. 2 MB lang ho yun ng IBM. So, malaki pa, hindi pa gaanong sophisticado ang kabilisan ng mga computer noon, pero may computer na. Hindi katulad ngayon, ang computer noon ng military ay hindi makakatulad sa hawak natin cellphone ngayon. Mas matindi ang cellphone natin kung ikukumpara sa computer nila noon, na halos yung laki ng isang building. Halos yung laki ng isang Manhattan building. Kung ilalagay mo sa ilalim ng lupa, ihiga mo ang Manhattan building sa Amerika, ay ganyang kalaki ang isang computer na noon ng military na katumbas na ang cellphone ngayon. So ipalagay natin na hindi lahat ng bansa ay mayroong ganyang teknolohiya ng psychotronic ay ng computer na yan.
ay wala pa. Mas lalo na sa Pilipinas, wala naman tayong ganyan. Nag-umpisa lang tayo noong mga 1990. Ang una natin, ang computer na tikman nating mga Pilipino, ay yung computer na ang microprocessor ay yung MX, Millennium. Napakabagal po niyan. Pero yun na po ang pinakamabilis sa atin. Yan po ay mga inumpisa ng Toshiba at ng kung ano pa. So ngayon po, ito po ay tayo ay may 200 gobyerno. At isipin na lang na itong 200 gobyerno na to, paano nangyari na maski yung mga bansang may ragtag army, kung ikukumpara mo sa mga advanced na military ng Pransya, ng USA, ng Russia, ay ragtag tayo. Kasama ng Pilipino. Mga Vietnam, ay ragtag lang tayo talagang army. Parang ano lang tayo, parang Boy Scout lang sa kanila. Kung ikukumpara yung kakayahan ng ating mga military. Ang tanong doon, bakit lahat itong 200 bansa sa buong mundo ay may psychotronic at may kanya-kanya silang tinatarget at tinotorture remotely na katulad na pinipirwisyo na katulad ko. Tinanggalan kami ng kakayanan, ng kakayanan na mapaunlad ang mga sarili namin, at kakayanan na kami may umunlad sa pinansyal na yumaman, at maski sa trabaho kami ay ginagawa ng paraan na mawala na ng trabaho. At ako po nga po ay walang trabaho simula noong 2012. At maski noong simula ng 1980 ba ako na-target, hirap na ako makakuha ng trabaho. So ganun po. Ako po rin nakapag-abroad din sa mga minahan dyan sa Africa, pero natapos din yun kasi maski doon sa minahan na yun, ako'y ginagawa ng paraan na mawala sa minahan at nagtagumpay sila. Kasi doon may mga gangstalker o mga Pilipino. Nadaldal din. Tutulog ka, pupunta ako sa bintana ako doon sa barracks ko. Ngangakakan ako bukas. Ganon din. Paglabas ko, mawawala lahat. Ganon. Maski sa abroad, maski sa Qatar ako may mga gangstalker akong Pilipino. Ngayon, at kilala rin ako ng ibang mga tao roon ng national ng mga Aprikano at ang mga taga-Qatari, kasi minsan may mga taga-Qatari uubuhan ako pero sabay tawa. Ginagaya yung mga Pilipino. So ngayon pinag-uusapan po natin ay yung 200 bansa, bakit sila may mga psychotronic na teknolohiya at tinotorture nila, pinagpapraktisan daw ng bawat bansang ito dahil sa kompetensya sa teknolohiya na to ay yung sarili nilang mamamayan. So, ipalagyan na natin gano'n, sariling mamamayan. Ang nakakapagtaka kasi dito sa mga bansang ito, kung ina-eksperimento nila ang sarili nilang mamamayan para mapalakas ang kanilang depensa, paano nangyari na ang methodology nila, ang paraan nila ng pagtotorture sa isang bansa, alba sa Pilipinas, ay gano'n din ang ginagawang paraan, step by step, at group by group ng gangstalker at gaslighted sa Amerika. At ganoon din ang ginagawa sa mga satellite countries ng Amerika, katulad ng Hawaii at Guam at Saipan. At katulad din ang ginagawa doon sa sa Ruso, sabi meron daw sa Ruso, sa China tiyak meron, kasi meron ng mga Chinese sa TV na balita yan na nagrarally sila, mga Chinese, na nakakarinig sila ng boses at sila hindi makatulog at tinotorture, sinasaktan. Katulad ko po, iisa ang aming nararamdaman, iisa ang ginagawa sa amin. Bakit iisa ang programa? Paano sila nagkaroon ng iisang programa sa pag-eksperimento sa kanilang mamamayan? So may labuho yun, di po ba? Saka paano nag-leak ang teknolohiya na to na maski sa isang bansang walang satellite katulad ng Pilipinas, paano sila nagkaroon yan? Ang satellite po ito ay nangangailangan ang teknolohiya na to ay nangangailangan ng mga satellite. Ang Pilipinas po meron ito. Walang sariling satellite, paniisa ang gobyerno ng Pilipinas. Paano nagkaroon ito sa Pilipinas at ako ay naging torture? So, umaasa ang Pilipinas sa military ng US satellite. Po ba? Lumalabas na itong torture sa akin at mga katulad ko sa Pilipino, ito ay utos ng Amerikano, ng Pilipino. Kaya ano po ang tawag doon? Sumunod ka sa Amerikano, ay ikaw ay tuta. Dahil ikaw ay tuta, ano ka? Traidor ng bayan. So, ito ay isang katraidoran sa bayan ng mga military ng Pilipinas. Sabi ni, marami namang mga magigiting dyan na military, wala kang tibo para sa kagitingan mo. Akala ko ba tagapagtanggol ka ng bayan, porque ka pa muna ka-uniforme, anong tatarantado sa bayan na katulad ko, sa mamamayan na katulad ko, tumahimik ka. So, yun ay responsibility also. Meron kang tungkulin bilang tagapagtanggol ng mamamayan, dapat ipinagtanggol mo.
ang katulad ko, hindi ka mananahimik. Sabihin, bakit ka namamatay? Paano ka ba trinayang, di ba? Ang mamatay ng dahil sa'yo. Di ba? Yan sa pambansang ano. Bakit ka natatakot mamatay para ipagtanggol ang mga katulad ko? Kailan ka pa magtatanggol ng naaapi? Eh kami naaapi ng kapwa mo naka-uniforme. So you are silent. Why? You are in connivance, therefore. So that is a patriotic question today. How patriotic you are. So who do you serve? The Americans or the Filipino people? The Filipino people are giving you salary, giving all of you all the opportunity to live. As a soldier, you are trained and forced to accept that you must die. You must die in defense of the people and in defense of the country, and mostly and foremost in defense of Constitution. But where is the Constitution here? There's no freedom anymore of the Filipinos like me. So kaya ngayon, ang pinag-uusapan natin ngayon ay bakit ang 200 bansa ay pare-pareho ang paraan ng pag-torture. Ang pantatarantado, gaslighting na tinatawag, mga gang stalking, mga ngak sa paligid, mga death threat. Ako since 1985, ubusin daw ang lahi ko. Ano magagawa ko? Gusto niyo ubusin ang lahi ko. Di po ba? Di ko naman pwede sabihin na hamunin na ubusin mo. Mamaya, inubos nga na, sabihin mo, inamon mo kami. Alam mo naman ang mga uto-uto, kahit hindi mo utuin, nagpapauto na agad yan sa sarili nila. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Di po ba? So, bakit ka natatakot na mamatay? At patayin? Diyan ka nga, paano mo may pagtatanggol? Sasabihin ninyo sa military, kasi alam ko nakatingin kayo hindi, malakas ang kalaban Kailan ka pa ba lalakas para lumaban? It's time. Dapat ang isang tagapagtanggol ng isang bansa at ang mamamayan, parang pinagtatanggol mo ang iyong pamilya mo. Dadaan kayo sa aking ibabaw ng aking bangkay. Dapat di ganun ang isang sundalo. Ako naman ay may training din ng ROTC. Maski 2 years lang yung training ko ROTC. Pag nagkagera ang Pilipinas, kinulak mo ako, lalaban ako. Kasi may ROTC ko. Pero ngayon, ginawa mo akong laruan. So, you revoke the calling. For me, my calling as a soldier. Kasi sa ginawa mo sa akin. Di ba? Ayaw mo akong maging sundalo, ang gusto mo maging kaaway ako. So, ito po ang sinasabi ko kung bakit itong 200 na bansa sa buong mundo ay isa ang paraan ng panggagago at pambababoy sa buhay ng mga katulad ko. So, yan na po. So, ibig sabihin, itong bansang ito na 200, kahit ito may mga chismis ng gera, rumors of wars, and may mga warmongers na ganyan, ibig sabihin ito ay nagkakasundo, linoloko na lang tayo. Ito na mga naglalaban-laban na sundalo na to, wala namang alam ito na pinagsasabong sila. Ang nakakaalam lang niya matataas. Ina-eksperimento din kasi nila sundalo nila. Minsan parang nagpupusta itong mga general na to. Parang nagpupustahan kung sino yung pinakamagaling at anong paraan. Tinitingnan nila kung anong paraan ng training sa sundalo. So, namamatay yung mga sundalo. Pero may purpose sila doon. Bakit? Tinitingnan nila kung ang magandang epektibo para yun na i-training. Kasi ang sundalo ngayon, ang kalaban ay taong bayan. Lumalabas. Kung ang 200 gobyerno sa buong mundo ay puro may psychotronic technology at wala naman sila lahat na may kakayanan na magpalipad ng sarili nilang mga satellite, paano kayo nakaka-torture sa taong bayan nyo? So there is no such thing as you are torturing your own people for the sake of your defense. Wow! For the sake of your defense. Since 1985, may mga gera-gera pa tayo rito na rebelde sa Pilipinas. Inaabutan ko pa yung 1980 nga, 1986 nagkaroon na sa revolusyon. Ilang taon na naubos hanggang simula nung panahon ni Marcos na senior, ako ay naging psychotronic victim. Ngayon ay dumating na ito yung si Presidente Bongbong Marcos, si President Marcos Jr. TI pa rin ako. Wala pa rin pakialam itong mga presidente ng Pilipinas. So wala rin pakialam mga presidente ng buong mundo sa mga katulad ko. Di po ba?
Wag po tayo maniniwala na hindi nila ito alam. Isang katarantaduhan ho yan. Isang katarantaduhan. Napakaingay namin dito sa buong mundo. Maski sa TikTok. Napakaingay namin. Maski dito sa Facebook. Maski sa YouTube. Napakadaldal namin. Napakaingay. At yung mga kababayan nag-iiyakan. Bakit po naiiyakan? Nare-rep sila eh. Nare-rep sila ng remotely. Wala nga tao sa tabi. Binabibrate naman ang kanilang mga katawan. At lalo na ang kanilang masaysayalang mga ari. Masaysayalang bahagi ng kanilang katawan sa pagitan ng hita. Ginagawa nila sex toys para sa mga babae, pinaglalaro ng mga babae itong teknolohiya na to, dahil frequency ito and vibration. Nagba-vibrate ito sa loob. So pag sa ari mo i-vibrate ito, wala kang magagawa maski ayaw mo. Wala ka naman nakikita, baka mapagkamalo mo pa rineret, pag babae ka, rineret ka ng demonyo. So yan po ang nakapagtaka. Ano po ang ibig sabihin yan? Ang gobyerno ng buong mundo ay nagkakaisa. Kasi magkakalaban ng ideolohiya itong mga 200 na to eh. Meron tong West Faction at East Faction. Ito mga katulad ng North Korea at BRICS country, di ba? Brazil, India, China, Russia, BRICS country. Tapos ito naman Western country, lahat ng allied kasama itong mga alipores na katulad ng Pilipinas, alipores na Amerikano, yan, mga allied yan. Yan ang magkalaban yan, East and West. So ito ay may mga magkakalaba ideolohiya. Gusto lang patunayan na ang bawat kalaban nilang bansa ay masama. Kung pero ni isa rito sa gobyerno to, walang nagsalita na ikaw may tinotorture kang mga tao mo ng psychotronics sa pag-eksperimento mo ng depensa. Wala ni isa na nag-akusa ng isang napakasamang pag-eksperimento kuno sa mga tao. Kung tutusin, hindi naman kami talaga in-eksperimento. Hindi kami in-eksperimento. Iba yung eksperimento. Yung eksperimento ay wala pang nabubuo, bubuin pa lang. Kami po ay tinetesting, ganon, inaatake. Sinusubok sa amin ang teknolohiya na to. Ito ay nagmula pa nung teknolohiya na to noong 1974. So, siyempre po, kung 1974 ito nangyari bago na ipatent ni Robert Malek sa US, sino po ba pinagpraktisan ito, inventor na to? Hindi natin alam. Di po ba? Ilan ang namatay? Ilan ang namatay? Walang nakakaalam. Ilan ang namatay bago niya na ipatent ito. At kinuha ng CIA at ginamit sa mga tao. So, nagkakaisa ang gobyerno sa katarantaduang ito sa mga taong katulad ko. Bakit po silang kakaisa? Kasi nga po, one world government na tayo, new world order. Tayo pa ay nasa new world order na. Sasabihin ninyong mga tao, wala namang deklarasyon na tayo ay nasa new world order na. Bakit pa sila magdideklara? Matagal na binabanggit ang new world order. Wala po, magtataka kayo sa bawat gobyerno, kung gobyerno ang New World Order, New World Government, asan ang konstitusyon? Wala pong konstitusyon na mangyayari. Bakit po? Ang konstitusyon nito, nihilismo. Ang nihilismo po ay isang ideolohiya na walang Diyos, walang batas, walang moral, walang relihiyon. O ano yung gagawin mong konstitusyon dyan? Wala. So wala itong konstitusyon. Ano ang konstitusyon nito? Wala nga ang one world government. Bakit yung mga kasapi nitong bansa may konstitusyon? Pinababayaan nila ang konstitusyon nila para kayo ay laruin na na sila ay magkakaaway. Pero ang tutuusin, yung konstitusyon ng bawat bansa ay yan ay inihanda para sa mga lalaban sa kanila. Akusahan ka. Ang batas ay ipapataw nila sa iyo. Total, pag nagsinungaling sila, binayaran yung mga tao sa paligid mo, lahat yan ay akusahan ka. Kasinungalingan. Money changes everything. Di po ba? Sabi nga ni Madonna yata, money changes everything. Everything has a price now in the world. So, talagang ganon. Ngayon, ang isa pang nakakapagtaka, kung bakit walang kutsabang, bakit ang mga rebelde, kami ang pinakamagandang ebidensya para ilaban ng rebelde, lalo na sa Pilipinas, na masama ang gobyerno. Bakit wala ni isang grupo ng rebelde man lang sa buong mundo, lalo na dito sa Pilipinas, na pinagtanggol ang katulad ko? Di po ba? May mga ilong din niyang mga rebelde dito sa mamamayan, lalo sa mga palengke. Di ba? Meron yan. Alam nila nangyayari. So,
wag nyo pong isipin na hindi alam ng gobyerno at hindi alam ng rebelde. Kung rebelde nga, nakakausap ko sila, pinaalam ko sa kanila eh. Indirectly nga lang, ba't mo naman narinig ako. Pero alam ko ang kausap ko kung rebelde. So, tinitiyak ko sa inyo na naipahatid ko to sa rebelde ng Pilipinas at ang rebelde ng Pilipinas ay may siper ang bibig tungkol dito. So, luto na po tayo ng mga Pilipino lahat at luto na ang mga mamamayan sa buong mundo. Ang tanong dyan ano ngayon ang gagawin natin? Di po ba? Ito illegal. Kaya nga sinasabi ko, ang makakatapos lang nito at makakapag-ayos lang na nitong mapang-abuso na to na walang batas, o kawalang batas, ay kung kayong mamamayan ng buong mundo, hilingin ninyo na paimbestigahan ito para malaman kung nasaan itong teknolohiya na to at magkaroon ng regulasyon. Sapagkat ginamit lang nilang pabaliktad ang teknolohiya na to. Ang teknolohiya na to ay pwedeng humaba ang buhay ng mga tao na hindi nangangailangan ng mga medisina. Pwede rin po lumusog ang mga halaman at mga hayop sa paligid. Ito pong teknolohiya na to ay makakapagpalusog ito ng ating environment, ng ating kalikasan at ng ating klima ay mababago nito. Ang binaliktad nga lang ginawa nila, pinag-init nila yung ating klima. Kasi may intention nga silang masama, evil minds. They have their own evil intention. Do you think who they serve? Siyempre, alam na ninyon. Manunuwag tong mga to, di si sungayan din ang amo nito. Mga ito. Suwag na suwag to eh. Maski kanino. Walang pinipili. Kaya nga, kailangan itong regulasyon. Pero may papangako ko sa inyo, ito lang. Kung halimbawa magkakaroon ng regulasyon, magagawa natin ang paraan magkaroon ng parang metro ng inyong electrical sa bawat isang bahay na pag may pumasok ng ganito, kayo ay pinapasok sa isipan ninyo ng teknolohiya na ito, mag-a-alarm ang inyong bahay at yung alarm na yon ay i-connect na natin sa pulis. So oras na may nag-invade sa loob ng bahay mo ng ganito, mag-a-alarma sa pulis, makikita ng pulis kung saan galing, mahuhuli. Di po ba? Dito sa Pilipinas, dapat madaling makita ito kung nasaan ito. Unang assumption mo dyan, ang panguhula mo, nasa ilalim sila ng lupa. Pangalawa, paano mo sila makikilala? Tingnan nyo sa neighborhood din nyo, yung traffic ng yung mga tao, napakarami nito. Sa isang lugar na magsisiksikan nito, mapupuno ang paradahan ng mga sasakyan. Sa napakalit na building, kasi nasa ilalim ito ng lupa. Kung mga target sa Pilipinas na katulad ko, nasa 10,000 lang kami. Bawat isa sa amin, magmamanman, isang computer, isang team, tigliliman na lang. O then 10,000 times 5. How many is that? 100,000 ang kailangan nilang personnel. Saan ka kukuha niyan? Makikita nyo yan kayo mamamayan. Kaya maging alerto ka sa paligid niyo, titingnan niyo ang traffic ng pagkain, ng tubig, at yung datingan ng mga tao. 3 shifts ito, 8 oras lang yan ang trabaho niyan. Pag nakita isang muka, 8 oras, pumasok ng alas 6, tandaan ninyo, 8 oras, abangan ninyo lalabas na uli yan. Makikita nyo kung saan ito. Kasi kayong mamamayan ng Pilipinas ay napakarami. 120 million kayo. So mga 50 million ay mga matured na katulad ko. Butante na. So makikita ninyo sila. Bakit ko po sinasabi sa inyo? Para magkaroon sila ng pagkabahala. Maging mapagmasid po kayo. Napakadali naman nilang malaman eh. Madali nga malaman ito kung sa akin na, kung hindi lang narinig nilang isip at napapanood, konting gadget lang ito, matatriangulate ko kung saan nanggagaling ang signal na ito at malalaman ko kung saan sila nakabase. Hindi ito pwedeng katulad ng mga nagtatrabaho sa call center na nasa bahay lang nagtatrabaho sapagkat itong teknolohiya nito ay masailan. Hindi ito pwedeng pakalat-kalat. Pero may mga gumagamit na ng mga apps na to na hindi alam maaral, hindi alam nitong gobyerno kasi mas magagaling ang civilian dyan. May mga apps na itong nagagamit ang mga gang stalker ko na i-share nila. Na-i-share nila ang pagmamanman sa amin. Isipin nyo po, wala kaming sekreto. Pag kami naligo, hubot-tubag. Nakikita, pati nun na namin sa singit. Yan po ang nakakaya. Pati kinakain mo, alam nila kung ikaw ay gutom, kung wala kang mabili man lang ng tubig. Sa kakawawa yung mga kababaihan, lalo na yung mga may anak. Pero 40 taon na po yan at sila ay umiiyak, minsan kausap ko, wala akong maramdaman na pumapatak na luha o pinamumulahan man lang na mata ng kapwa nila babae para baka
Nag-aalala tuloy ako, wala nang mga damdamin dito sa Pilipinas, matitigas ng puso ng mga Pilipino. Sana naman hindi pa ganon. Kaya, yan po talaga eh. Kailangan natin pag-usapan ito. Ang teknolohiya ay napakaganda kung magandang intensyon. Alam niyo naman po ang tao, amalgamation tayo ay kombinasyon, pinaghalo ng masama at mabuti. 50% na masama at 50% na mabuti. Nasa sa atin kung alin dyan sa porsyento ng 50 na yan, nakalahati niyan ang ating pairalin. Yung masama bang 50 bahagi natin o yung mabuting bahagi natin. Kaya po tayo ay gumawa ng batas, diyan tayo magkakasundo sa batas. Ngayon, kung ang batas ay binabaliwala ng teknolohiya na to at nag-aabuso ng gobyerno, ng ganyan, ano pa ang gobyerno? Sabi nga ni St. Augustine, without law, without justice, what is a government but band of robbers? Sa salita nating Tagalog, kung walang batas, walang hustisya, ano pa ang gobyerno? Kundi gobyerno ng mga magnanakaw. Di po ba? Dahil sa hindi naman tayo nagkakasundo, iba-iba reliyon natin, magkakasundo tayo sa batas. Ngayon, kung pababayaanin niyo ng batas na ganito, ilinalabag ang mga karapatan, katulad ko, pinanunod nyo lang at nasakain yung kalaman, wala na yung karapatan ko bilang mabuhay na tao, para na akong isda sa aquarium na lahat nakikita, pati ilalim ng buntot ko. Pinanunod ng milyon-milyon tao. Paano pa kayo aasan ng batas? Ano saan mauwi to? Sa bandang uli, mag-aalsa din kayo, maghahalo ang balat sa tanalupan at magdadanak ang dugo dito sa Pilipinas. Pag hindi kayo nakatiis, samantala ngayon, ang gagawin nyo lang, paimbestigan nyo kami. Ano ba sinasabi nito ni Boy Balani? Na marami na raw sila sa buong mundo, tinatarantado ng mga gobyerno at ang gobyerno ng Pilipinas ang pasimuno. Tandaan po ninyo, sa Pilipinas nag-umpisa, kung paano training yung mga yan, mga alipores na yan dito sa Pilipinas, ginaya, kinopya, tinesting sa Amerika. Nung umubra sa Amerika, ipinasa nila yung method kung paano nag-practice sa ganito ng OJT, on the job training nila, sa gang stalking at gang escaping at nak 24 oras, kung ano-ano. Yan din ang ginamit nila sa ibang bansa. At naging epektibo nga, naging epektibo rito sa Pilipinas, na nahimik ang mamamayan at nahimik ang marami, pati mga rebelde na may sipir. Napakalakas yata ng kaya tingin ko nga pati rebelde magkakakutsaba eh. Alam niyo po ba na ang rebellion dito sa Pilipinas ay kagagawad din ng Amerika? Nung pagkatapos ng after World War II, dahil ang Hukbalahap ay isang lumaban sa Hapon bilang guerrilla at sila naman po ay naging bayani ng bayan. Ang ginawa ng Amerikano, inutusan itong mga sundalo ng Pilipinas na harasin sila. Harasin, pero ako ano-ano, basta bisitin sila, i-oppress sila. Hanggang napilitang mamundok ang mga Hukbalahap. Nung namundok na ang Hukbalahap, pinasok na sila ng mga komunista. Sino ang pumasok na komunista? Siyempre, bata pala na gobyerno yun. Para lang magbukang talagang tunay silang rebelde, pag pinersa nila yung Hukbalahap na oppresen para mag-umpisa ng rebellion. Nung nag-umpisa ng rebellion, papasukin ng bata ng gobyerno. O, palagay na po natin, sa NPA, si Joe Masison ay isang Maoist. Kasi dalawang uri ang ideolohiya ng komunismo, isang Maoist at isang Russian, Bolshevik, Communist. Sa Bolshevik Communist, sa Russian Communist, ang mga proletaryo lang ang pwede mong gawing mga rebellion, mga rebelde. Proletaryo, ang ibig sabihin, sila ay nagtatrabaho sa pabrika. Wala namang pabrika sa Pilipinas. Katulad ng China, wala namang pabrika sa China. Kaya si Mao Zedong ay nagbago siya ng prinsipyo sa komunismo niya. Isinama niya ang magsasaka, mga peasant. So, ganun din dito sa Pilipinas. Nung itinatag itong komunismo sa Pilipinas, ay proletaryo ang basis, katulad ng Russia, pabrika. Wala mga pabrika sa Pilipinas. Ang marami din dito ay magsasaka, katulad sa China. So, si Jesus Laba, na nagpauna ng komunismo sa Pilipinas, si Dr. Jesus Laba, yan ang una na pumasok sa komunismo, ay na-out siya. Napalitan siya ni Joe Masison. Si Joe Masison ay Maoist. So, ang ideolohiya niya, katulad ng China, pwede sa komunismo ang mga magsasaka. Dahil mas marami magsasaka rito. So, nagkaroon tayo ng rebellion. Pero ang rebellion na yan, ay talagang sinadya ng Amerika. Magbubuoy niya ng mga tunay na rebelde, katulad ng Hukbalahap, dahan-dahan nilang i-infiltrate.
Ayun, may rebellion na tayo. Bakit naman nila ginawa yun? Kung makabayan ka, galing ka ng UP. Makabayan ka talaga. So, wala kang mapupunta ng rebellion kasi wala nang democratic rebellion dito Ang democratic front, komunismo rin O so, pagpunta mo na sa bundok, pwede ka na sentensya. So, wala nang makabayan na mabubuhay sa Pilipinas. Kasi doon sa rebelde, yung rebelde mismo sa sentensya sa'yo. Kaya huwag nyong babantayan ninyo mga anak ninyo. Huwag mamundok. Kasi hindi na po uso ngayon yun, napapanood ang isip ng tao at naririnig, magre-rebelde ka, alam na ng military kung nasaan ka. Nakakapagtaka nga po Nasusundan ako, maski sa Africa, narinig ko mga bunganga nitong mga tao ng mga gobyerno natin sa Pilipinas, maski sa babaw ako ng aeroplano, nasa lubaw aeroplano, sa babaw ng ulap, malapit na ako doon sa Africa, lalandingan doon ng airport, narinig ko pa mga bunganga nito. Bakit hindi nila pinanood ang mga utak ng mga rebelde dito sa Pilipinas, lalo ng Abu Sabaya, mga terorista? Bakit ni isa sa kanila walang nahuli ang gobyerno? Samantalang mga katulad ko na targeted individuals ay parami ng parami. Lintik na yan. Wala tayong matutunan dito sa Pilipinas. Napakahirap ng manalangin. Napakahirap na po. Pero mo, nananalangin ka, minumura ka pa. Minangal-ngalan ka ng babaeng nag-orgasmo sa isip. Kaya napakahirap. Huwag niyo po sabihin na demonyo yan. Ako handa ako magpa-exorcise. Pwede niyo ako schedule sa exorcism. Diba, narinig ko mga libu-libu narinig kong boses, mga demonyo. Payag po ako dyan. At kung gusto rin niyo po ako imbestigan, payag ako na pag ako tinatanong niyo, naka-lie detector ako. Nung ko pa po sinasabi sa inyong military na mag-imbestiga kayo, ayaw ninyo. Ayaw rin mag-imbestiga nitong kusang Senado natin. Hindi nila alam. Wag kayo maniwala dyan na hindi nila alam. 40 years na to, napakalit ng Pilipinas at tayo itinaguri ang nation of talkers. At ang chismis dito sa Pilipinas ay viral agad. Sa isang 24 oras. 40 years na ako. At sinadya ko na malaman ito ng mga tao, bakit walang nangyayari, walang rebellion, walang investigasyon. So, magkakamali po kayo ng inyong pananahimik. Magkakamali po. Yan ay, linagay ninyo ang mga sarili niyo sa panganib. Ngayon kayo ay nalalagay na para na ang mamamayan sa buong mundo, lalo sa Pilipinas, para kayong nakalubog sa kumunoy. Pag tinangkanin yung umahon, lalo kayong lumulubog. Kaya kailangan ninyo inahagisan ng pisi na para makapitan ninyo, dahil oras na walang pising ihahatid sa inyo at mataas pa rin ang pride ninyo, hindi nyo kakapkap, hindi mo makakaahon na ngayon. Wala na kayong maahon na. Kaya kapitan ninyo yung pisi at gumapang kayo doon sa pisi na yon para hanggang kayo makaahon. Kasi kung walang pisi, hindi kayo makakaahon sa kumunoy na kinalalagyan nyo ngayon. Ano po ba yung PC na yon? Ito nga yung PC, inahagis ko sa inyo. Ano gagawin niyo? Paimbestigan nyo na kami habang buhay pa kami. Habang buhay pa kami. Pag kami patay na, sino ipepresenta ninyo? Mamamayan. Tapos kayong lahat. Di po ba? Kayo po ay nasa kumunoy na. Ang mga rebelde ninyo ay walang magagawa. Wala na. Tapos na, nanahimik na. Kita mo. Ay, may rebelde pa, nagbabarilan. Baril-barilan lang nila yan kasi nga sinabi na, pag alas 3, ang dadaan dyan ay military. Dadaan dyan. May usapan na sa daan. Pag alas 5, kailangan ang dadaan na dyan. Wala nang military dadaan dyan ay rebelde. Minsan magkakaaway lang na personal yan. Kaya alam na dadaan doon yung rebelde, dadaan doon yung military na ambangan, nagkakasalubong. O kaya hindi sinasadya, may matigas ang ulo, sinabi nang hindi ka na dadaan dyan, magsasalubong na tayo. Sasalubong na rebelde at military, nagsalubong pa rin. Kasi dumaan, matigas ang ulo. Nagbibigayan na lang sila para hindi magka-enkwentro. Pag yan nagkaroon ng enkwentro ang rebelde ngayon, kasi nga matigas ang ulo ng isa na partido. Sinabi nang huwag ka nang magpapakita sa lugar na yan at sila naman dyan, mamamalengke ang mga rebelde. Hindi po ba? Nagmarcha pa rin sila, hindi magbabarilan yan. Kaya, ngayon po tayong mga Pilipino at ang mga tao sa buong mundo ay para na tayo nasa kumunoy. Sa bawat kilos natin, palubog na tayo ng palubog. Gusto, pag tinangka mo umahon, lalo kang lulubog kasi nasa kumunoy ka na nga. Kaya kailangan ninyo na hagisan ng lubid. Ano po yung lubid na ililigtas ninyo, sarili ninyo para makaahon kayo sa kumunoy? Ito po ang lubid na sinasabi sa inyo, paimbestigan nyo na kami.
kung anong ginagawa namin para magkaroon ng regulasyon ito ng batas, ang teknolohiya na to. Dahil dapat ito ginagamit sa mga kriminal. Pero bakit ginagamit sa mga tao? Ginagamit sa inyo. Hihintayin nyo pa ba yun? Mangyari na maramdaman ninyo na ginagamit sa inyo? Hindi mo mararamdaman ito na ginagamit sa iyo kung hindi ka minumura sa isip. Pag nahihilo ka, akala mo lang may sakit ka. Kaya ako nalaman to kasi minumura ako eh. Ginagangstok ako, pinagtutulong-tulungan ako, pinariringgan ako kung saan ako pumunta. So nalaman ko na may teknolohiya. Pero kung hindi ginawa sa akin, hindi ko alam kung bakit ako hindi na ako makakuha ng trabaho. Lahat ng plano ko, nababaog. Dami kong plano. Gusto ko yumaman kasi marami akong kamag-anak na mahirap. Mahirap naman na puro kami magkakaibigan, puro kami mahirap. Kaya ano ang tutulong namin? Mauuwi lang yan na mag-ambagan at bibili ng bote ng gin. Kaya kailangan may umasenso. So nawala lahat yun ng pangarap. So hintayin nyo pa na mangyari sa inyo na isang araw, wala na kayong ano. Darating ang araw pag kayo, hinagisan ko na kayo ng lubid at hindi nyo kinapitan yung bahala kasi sa buhay nyo. Kasi wala nang mabayani yan. Hindi naman ako maging bayani yan. Hindi rin ako biktima ako eh. Kayo dapat ang maging bayani ng mga tao. Yan ang gagawin ninyo. Hindi na kayo dadaan pa sa madugong panahon. Bakit pag hindi nyo ginawa yan, wala na nga, lubog na kayo sa kumunoy. Hindi na makakilos. Hindi na makakilos. Papanood na nila mga utak ninyo, hindi pa kayo kumikilos. O, yan lang ang lubid na may hagi sa inyo. Kapitan na ninyo at gumapang na kayo paahon. Ang totoo, hindi ko kayo binobola. Ano mapapala ko kung bobolahin ko kayo? Unang-una, ang gumawa ng teknolohiya na to at nag-design ng artificial intelligence nito ay nakakausap ko at nakasama ko sa samahan. Nakakausap ko siya, nakakachat ko siya. Kaya alam ko po yung sinasabi ko pagdating sa teknolohiya na to. Napapanood na nito ang isip ninyong lahat, hindi pa nga lang kayo tinatarantado. Ano po ba palatandaan sa ating Pilipino? Na kayo ay napapanood nyo ko. Kayong mga nakikinig sa akin, narinig ang isip ko sa paligid ko. Kayo rito sa Marikina o kung saan man, narinig nyo ang isip ko. Bakit nyo narinig ang isip ko? Hindi man lang kayo nagtaka. Kasi naka brain-to-brain interface tayo. Hindi ko marinig yung boses ko. Kung nagsasalita ako ng ganito, marinig lang kapitbahay ko. Normal. Pero nag-iisip ako, narinig mo, dapat nagduda ka. Paano ko narinig ang utak nito? Magagawa lang, marinig mo lang yung isip ko ng mga nasa paligid na nagmo-monitor sa akin kasi naka brain-to-brain interface. Kaya ang utak ko, pag ako nananaginip, narinig pa ninyo. Kaya lahat ng plano ninyo at sekreto, ay malalaman nila. Kaya samantalayin na ninyo, kayo 120 million. At ito ay mga 100,000 na personnel ng military ay nakaabang lang sa mga katulad namin. Pag mga 1 milyon na kayo nagreklamo dyan sa Senado, yung nagtutulog-tulugan ninyong mga congressman at mga senador, mapipilitan niya na kumilos. Bakit? Hindi naman lahat yan papayag na ganyan eh. Na sila ay minomonitor din sa utak. Hindi lang niya makaporma kasi siguro may krimen. Bina-blackmail yan ng military. So hindi makaporma yan maya, lalo ng gobyerno natin, mga presidente. May mga nagawang krimen yan, kumupit siya ng konti, pumitik ng konti para sa kanyang pananatili sa posisyon. Eh siyempre, nababasa yan na kukuha yan sa utak nila. So, may ground. Kaya nga po, alam ng military kung si Presidente Duterte, marami talaga ibinaon at kung nasaan. Nakikita yan sa utak niya na hindi niya alam. Imbestigan yan lalo na pagtulog ka. Kaya kanilang imbestigahan kung ikaw ay nagnanakaw. Kaya nga po ako, sinarili ko to kasi alam ko, wala makukuha sa akin yung mga yan Wala akong krimen Wala akong nanakawa, wala akong babae sinamantala. Sinamantala tapos iniwanan. Walang makapagturo niyan. At unang-una, hindi po ako kaaway ng Ilocano kasi itong mga kaaway ko rito, magugulang. Linoloko yung mga Ilocano. Na kaaway daw ko ng Ilocano, nangangampanya sila. Na magsama-sama nga Ilocano at ipakita ang lakas ng Ilocano dahil kaaway ako ng Ilocano. Wala pa akong kaaway na Ilocano. Ang kaaway ko ay Tagalog, taga sa Eraya, Quezon. Nawala sa hulog itong gunggong na to Military to Pero hindi naman graduate ng PMA. Nawala sa hulog ito. Nawala sa hulog ito. Nalaman ko na lang, kaaway ko na. Kung hindi pa nagsalita yung MP dun na dalawa sa Aguinaldo na padaan ako na pinarinig ko sino yung kaaway ko. Hindi ko pa malaman na tiyak na siya palang kaaway ko. Kaya alam din po alam ito ng mga military.
Alam ito ng mga military police, katarantado na hindi nila alam yan. Kaya kayo nga pong mamamayan, tayong lahat ay nasa kumunoy. Lubog na. Lahat ng gawin natin, gusto nating umahon, lulubog tayo. Konting kilos, bumuntong hininga ka, nag-inat-inat ka na ng konting kaginawaan, lulubog ka sa kumunoy. So, inaagisaw kayo ng lubid. Yan nga po. Ano ba yung lubid? Magreklamo na kayo at pa-imbestiga na yung katulad ko. Bago kayo lumubog na ng tuluyan sa kumunoy at hawak na lang nila, ang kaluluwa na lang ninyo ililigtas. Darating ang araw dito sa Pilipinas, pakatandaan nyo po, para lang kayo mabuhay, kailangan ipakita ninyo masama kayong tao. At hindi ka makapagkunwari rito pag alam nila kung ikaw ay nagkukunwari lang na masama. Kasi narinig ang isip mo. Nakikita nila kaluluwa mo kung ikaw ay mabuti o hindi. Nakikita nila ang kaluluwa mo kung nagniningning pa, kung pundido na. Kasi ang masasamang tao, pundido na. Wala nang kaliwaliwanag, wala nang kaura-aura ang katawan. Kaya nakikita nila yan. At isa pa, na maaari hindi kayo maniwala, ito po ay may kasamang kulaman to, may mga mangkukulam sila, may mga sorcerer sila, wizard, yan. May mga mangkukulam sila katingin at alam nila kung sino yung mga gaganda pa, mga kaluluwa. Kaya kung ikaw ay mabuti kang tao at magkukunwari ka na masama, para lang mabuhay ka, alam nila yun, nagkukunwari ka lang, kaya kanila eliminate. Patayin ka ng natutulog, bigyan ka ng sakit ng puso, patay ka. At marami pang iba. Masasimulit nila na mabangga ka. Bakit? Kaya nilang i-steady ang silinyador mo. Kung ikaw may kotse, idiin dyan sa silinyador at hindi mahugot-hugot yung paa mo. Ipinandi nila hanggang mabangga ka. Nangyari yan dun sa isang Pilipina sa Australia. Kaya galit na galit itong Pilipina na to. Ilocana to eh. Taga Pangasinan, isa sang scholar sa Pangasinan. Na babae. Naging announcer ito sa Australia. Nung naging target na katulad ko, nagmamaneho siya ng kotse niya, kung hindi sila paihiin, o kaya binabibrate yung ari nila. Ganyan ginagawa sa mga babae. Nagmamaneho ka, pinag-o-orgasmo ka. Nagmamaneho ka, pinaninigas yung mga braso mo na hindi mo makabig sa yung manibela mo. Nagmamaneho ka, yung paa mo umistak doon at padin sa silinyador ng gasolina. Pabilis ang takbo mo. Hanggang mabangga ka, kaya delikado ka, nadisgrasya. Kaya ngayon ng mga pangyayari ng mga Montero dito, na biglang nag-accelerate daw yung Montero nila dahil sa electronics ng hindi ako naniniwala doon. May nangyari doon na dumiin yung mga may nagawa sila, baka gusto lang silang patayin. Hindi nila alam. Dumiin yung pa nila kasi hindi nila pwede sabihin, dumiin yung pa ko na ligas, hindi ka mabibigyan ng insurance. So, rinereklamo lang nito mga disgrasya ng Montero dito, ng mga driver dito sa Pilipinas na nagluloko yung electronics. Palagay niyo po ba napakatanga ng Hapon sa electronics? Para magtarantado ang sirkito niyan? Isa po akong electronics technician. So, may nangyayari sa kanila kung bakit nag-accelerate ang kanilang mga sasakyan. May nangyayari. Masking control nga lang ng mga sasakyan, ay may mga ayan. Ako, nagtrabaho po ako sa telecom industry, dyan sa cellphone. Sa telecom industry, nagtrabaho ko, maintenance ako dyan overall. At ang bawat control ng aming mga panel, mas sa electrical lang, ay may artificial intelligence. Pag may artificial intelligence, ang mga electronics mo, lalo na yung mga Tesla car ni Elon Musk, pwede mong kontrolin yan. Bangga mo yung yung kotse, yung nakasakay doon, gusto mong patayin, kontrolin mo artificial intelligence, malalakyan, hindi niya na baka makakapreno. Sisira ang algoritmo ng electronics, magra-run wild yun. Babangga ka kung saan, pabilis ng pabilis. Yan ang problema sa may artificial intelligence. May mga artificial intelligence, pero hindi katulad ng katangahan, katulad ng bigla na lang umabante o Hindi naman po siguro gano'n. So, kailangan po ninyong mga tao, kayo ang kikilis niyan. Kayo ang magiging bayani sa sarili ninyo. Ako hindi ako makakilos kasi nakatutok nga yung utak ko. Wala nga akong pamasahe. Pupunta pa lang ako ng NBA niya, may nakaabang na sa akin sa labas niyan. Aawayan na ako niya, pagbaba ko pa lang sa LRT. Siyempre, magsusuntukan kami, di na makakarating ng NBI. May darating na pulis, ikukulong kami pareho, imbestigahan, bakit kami nag-away. Nakuha niyo po ba?
Hindi mo makakarating sa akin reklamuhan. Magagawa at magagawa ng paraan yan. Magkakaroon ng traffic minsan. Ang lapit-lapit lang, inabot ka ng 3 oras. Eh yung kausap mo, tapos na. Galit na yun. Eh, pwedeng gawan ka ng traffic. Alam nila yan. Diba? May isang pulis na isusugod sa hospital. Alam niyo yung balita na yon. Ang ginawa ng isang pulis, pinara. Hinuhuli. Nakikiusap na may pulis dito sa likod. Nag-iingal, dadalhin sa hospital, hindi pinayagan hanggang mamatay. So, kaya kanilang gawin. Namatay yung pulis sa likod, maski sinabi ng pulis. So, kaya kanilang gawa ng paraan sa Pilipinas. So, nasa inyo ang kayong mamamayan. Huwag na kayong aasa na ang gobyerno ninyo ay aayusin ito para magkano. Mas masisiyan sila kung tahimik kayo. Ngayon, ang kaluluwa ninyo ay mahalaga. Yung iba sa inyo, mas marami ang Katoliko rito sa Pilipinas. Di ba? Catholic country to, 85% kayo Katoliko. Kaya kayong ginakausap ko, kayo ang mas marami, kayo ang ma-influensya. Papayag na lang ba kayo ng ganun? Paano yung kaluluwa ninyo? Para lang mabuhay kayo, papakita ninyo sa gobyerno ninyo at sa military na umahawak sa atin na tayo ay masasamang tao. Hindi kayo makapagsinungaling sa kanila. Sasakyan lang kayo nila. Pero ikaw, pag tulog mo, nagkukunwari ka pa, na masama ka, patakin ka sa puso, patay. Eh, nagsinungaling ka, nagkukunwari ka masama, eh, mabuti ka naman, diretso ka ng impyerno. Di po ba? So, ito na ang panahon na kailangan kumapit na tayo sa Diyos. Kaluluwan na lang natin ang maililigtas. Hubot-tubad tayo sa loob ng ating mga pamamahay, at yan ay hindi ko kayo tinatakot. May ipapaliwanag ko yan sa susunod nating video. Hindi ko po kayo tinatakot yan. So, isipin na lang ninyo, 200 gobyerno ito. Ni isa, magkakalaban ito, ni isa, walang nag-akusa sa kalaban nilang gobyerno na ikaw tinatarantado at binababoy ang iyong mamamayan sa pamamagitan ng teknolohiya. Nagpa-practice kayo ng technological tyranny sa inyong mamamayan. So walang nag-aakusahan. At ang mga rebelde rin wala. Samantalang ito ang pinakamagandang instrumento ng rebelde para patunayan na ang gobyernong kalaban nila ay talagang napakawalang niya at baboy. Yung ginagawa sa targeted individuals na katulad ko, lalo sa Pilipinas. Bakit wala tahimik dito mga rebelde sa Pilipinas? Kaya nga, pinapayo ko sa mga kabataan, huwag kayong mamumundok. Yan ang sesentensya sa inyo doon. Pag namundok kayo, tapos kayo. Hindi na yan rebelde talagang mga tunay. Yan ay hawak na ng gobyerno. Di ba simula 1985, wala ng barilan? Samantala 1972, martial law bebe ko 1972 talagang patayan yan araw-araw. Mga rebelde. Kasi mga original pang rebelde, mga leader noon. Na-infiltrate na yan ng gobyerno, siyempre. Birin nyo sa teknolohiya na to, wala kami tatago. Huwag mo sabihin, di pa nahuli itong mga sila Isnilon ng Abu Sayyaf, ng ISIS. May nahuli ba lang pa sila? Walang ililigtas dito. Walang pagtataguan dito mga drug lords. Maski mga puser sa komunidad. Bakit? Maghanap ka lang ng kilala, maghanap ka lang ng isang user Alam mo sumisingot ng sabo, sundan mo lang yung utak noon, i-score at i-score yun. Pag score yun, makikita mo na yung puser niya. Tututukan mo naman yung utak, ililipat-lipat lang to No, sa nakikita ng mata ng user, pag bumili yan ng sabo, makikita niya yung binila niya. Yung binila naman niya tututukan ng utak, alamin ng gobyerno kung ano yung utak niya, ano nalalaman, sino contact niya. Hihintayin siyang pumunta ron, pwede pang utusan niya na hindi alam puntahan mo si Basta magtataka sa bakit gusto kong pumunta doon sa boss ko. Pupunta ka sa boss ng sindikato, so makikita nila sa mata nung puser. So hindi nila alam na pinagkakanulo na nila ang isa't isa. Sa kanilang mga isipan, bakit for 40 years walang nakuhuling mga kriminal dito sa Pilipinas? Therefore, itong teknolohiya na ito ay ginagamit lang talaga sa pambababoy sa mga karaniwang taong katulad ko. Hindi ito para sa mga kriminal. Nung panahon na ang mga sindikato ay hawak ng mga sibilyan, walang sibilyan na naargabyado. Bakit naargabyado na ngayon na sibilyan ng mga sindikato? Kasi ang sindikato mismo ay ang gobyerno. Kaya magandang umaga po sa inyong lahat at pagmuni-munihin po natin ito. Hindi na po itong ito na po ang panahon ng patigasan ng ulit, pagalingan. Ito po ay survival na ng kaluluwa. Kaluluwa na lang po natin ang ating aasahan. Wala na. Kaya
binibigyan ko ng lubid kung paano tayo makakaahon at ako rin ay may aahon ninyo. Hindi ko kaya iahon ng sarili ko, taong bayan na makapag-ahon sa akin, kayo ang bayani ko. Ngayon, paimbestigahan ninyo mga katulad ko para magkaroon ng regulasyon ang teknolohiya na to. Kasi ang teknolohiya na to, mas hindi mo kailangan ng abono, ang iyong palay ay lulusog. Makokontrol ito, pati yung mga daga, pagdami ng daga, lahat nakokontrol. Ang sakit mo ay gagaling ka lang, hindi mo kailangan operasyon. Ang mga bingi ay makakarinig, ang mga bulag ay makakakita. Para ba bumaba na ang ating Panginoon? Para itong Diyos. Ang teknolohiya na to, marami itong magagawa na milagro. Miracle of science, kaso ginamit nila sa masamang paraan, sexual. Namboboso itong mga to eh. Binobosohan tayo ng mga ito sa loob ng ating mga pamamahay na sexual. At maniniwala ko na hindi kami pinasusubscribe dito kung kanino. Lalo ng mga TN may asawa. Kaya nga hindi ako nag-asawa, natuklasan ko. Wala pala kami privacy sa kama. Kasi nung unang nagkaroon ako ng relasyon sa babae, unang pagsiping ko sa babae, nagkangal-ngalan yung paligid ko. Nagulat ako, dami palang nanunood. Mas maingay pa sila kaysa sa amin, nung girlfriend ko. Kaya hindi na ako nag-asawa kasi walang magagawa. Kawawaan may asawa ko. Bandang uli, pag nag-asawa ko, makakaaway ko pa yung mga kapatid doon kasi alam nila, narinig nila yung asawa ko ng kapatid nila, hubot-tubad na sa tao. Kasi kanino magagalit yun? Dito sa akin. Yan po ay isa sa mga dahilan kung bakit hindi nila mag-asawa kasi unang-unang makakaaway ko yung mga kapatid ng asawa ko. Di po ba? So, magiging kaaway ko pa sila at gang stalker ko pa sila. Kaya hindi na lang ako nag-asawa. Kasi madadagdagan lang ang kaaway ko nung mga bayaw ko. Magiging bayaw ko at magiging biyanan ko. Ang gagalit sa akin yun. Kasi bakit pa ako nag-asawa sa anak nila, alam mo nang wala pala akong privacy at mabubuyang yan yung itinatago ng kanilang anak, yung kaluluwa ng kanilang anak ay marami nakakakita. Kaya mag-isip-isip po tayo, itong teknolohiya na to ay makakagaling ito ng mga may sakit. Ang teknolohiya na to, hindi ito mangangailangan na ng maraming doktor, mga medisinang iniinom kung tutuusin. By frequency vibration and right vibration ng frequency at mga eksakto, gagaling at ang mga sakit ninyo, maski laman loob ninyo. Sapagkat ang katawan ng tao ay binubuhay sa vibration at frequency. At itong teknolohiya na to ay vibration at frequency ang minamanipula nito. Ganito po ito katindi. Kaya nitong tanggalan ng libog ang mamamayan. Para kayong mga santo. Kaya kung gusto nila ng population control, dapat noong pa nila kinontrol 1985, 50 million lang tayo noon eh. Anong ginawa nila? Pinarami tayo. Noong 1985, ang populasyon ng buong mundo ay 4 billion lang. O ngayon ay ilan na tayo? 8 billion na doble. Tayo rin Pilipino ay 54 million lang. Noong 1985, ilan na tayo niyan? 120. Pero yung 54 million na yung panahon pa yun ng sibat na wala pa yung mga Kastila rito. Yan lang nakayanan natin. Nadami, 54 million. Eh ngayon, nung dumating itong psychotronic na to, tayo ay dumami. Bakit nila pinarami? Para may dahilan sila. Na patayin nila, magkaroon ng giyera para mabawasan ng tao. Samantalang itong teknolohiya na to, kung gusto nitong mabawasan ang populasyon, matatanggalan ng libog ang tao. Magkakaroon sila mawawala sila ng interest sa sex. Yayaman sila at puro sila pag-iisip, mga sports at kung ano-ano maiisip niyan. Kaya nitong tanggalan ka ng libog at kaya nitong palibugin ka. Yan. Kasi yan ang idinadahilan nila. At kaya nitong kontrolin ang environment. Kaya nitong palamigin ang daigdig. Eh, simple-simple lang naman. Bakit ba mainit sa Pilipinas? May mga puno pa ho ba tayo? Wala naman. Tingnan nyo na lang sa Google Map yan. Kalbong-kalbo na ang Mindanao. Eh, tinignan ko sa Google Map kung sino pa yung Bulacan. Eh, maraming puno ako nakikitang area. Tapos pag iklinosap mo, yung pala manggahan. Kaya pala maraming puno. May plantasyon ng mangga. Wala na tayong kapuno-puno. Tapos nagtataka tayo, bakit tayo mainit sa paligid natin. Hindi nyo pa ba napapansin, sabi sa report sa inyong mga cellphone, today climate, today temperature, 32, as if 35. Saan ang galing as if nadagdagan ng 3 degrado samantalang sasagap ng
natural na sagap ng pag-asa natin sa temperatura ay 32 degree. Eh bakit sasabihin nila as if 35 degree? Saan ang galing yung as if? Saan ang galing yung 3 degrado na init? Hindi walang nagtatanong sa atin. Tingnan nyo, bukas. Oh. We are 32 degree today. We are 34 degree. As if 37. Saan ang gagaling yan? As if 37. So may additional heat. May additional na temperatura binibigay sa ating dito sa Pilipinas na wala tayong pakialam. Di na tayo attentive. Nagiging makasarili na yata tayo. Eh magkakaroon tayo ng maalipin tayo niyan. Ganyang mga pananaw. Maalipin tayo pananaw. Hindi mo kailangan gumawa ng masama para umasenso ka. Walang isinilang na bobo. Tatandaan ninyo yan. At wala rin isinilang na magkapareho. Wala kang soulmate. Sapagkat sa mata ng Diyos, tayo lahat ay ginawa na unique. Kaya huwag mo ikukumpara ang sarili mo sa iba. Yung gusto mo, ikaw lang may gusto mo. Huwag mo ipilit ang gusto mo sa iba. Kaya tayo may batas kasi tayo ay unique. Kaya nga kita mo, magkambal na nga lang, nag-aaway pa. Magkakapatid, nag-aaway-aaway. Kayo nga mag-asawa eh. Kasama na, hanggang ngayon, nag-aaway pa rin kayo. Kasi magkakaiba kayo eh. Huwag niya kayo maniniwala na all men are born equal. Katarantaduhan yon. Mga ano lang yon, mga politiko lang yon. Sa teorya lang yan ng politika. Mga teorya yan ng mga teorista. Sa political theories lang yan. Diba? Merong mababasa naman ninyo yan eh. Laging sinasabi, all men are born equal. Diba? Mga ano yan ng mga teorya yan ng mga pre-Mason na politiko. All men are born equal. Eh bakit yung iba? Isinilang sa ibabaw ng dyaryo. Yung isa isinilang sa ospital, sa malambot na kama. Paano mo sasabihin all men are born equal? Siguro, lahat-lahat tayo isinilang na hubad. Wala pang damit lahat tayo. Nang lumabas tayo sa napupunan ng ating mga ina. Yan lang ang equality na masasabi mo. But actually, we are not equal. Why we are not equal? Because we are unique. 8 billion tayo, wala tayong magkakapareho. Meron ba nagkapareho sa inyo ng fingerprints? Maski nga sa brainwaves natin, saka sa DNA natin, walang pareho. 8 billion na. Kaya nga ako nasusundan kasi ang ginagawa nilang antena sa akin ay yung DNA ko. Kaya maski umalo ako sa gitna ng 3 billion, alam nila kung nasan ako doon. Kasi yung brainwave natin, yung radiation ng ating utak at yung DNA natin, iba. Tayo lang, ikaw lang ang meron yan. Kaya masusundan ka ng teknolohiya ng gobyerno kung ikaw ay masamang tao. O ikaw ay mabuting tao at sa gabal ka nga lang sa kanilang masamang iniisip. So, tatrabahuin ka ng teknolohiya na to. Payag ba tayo sa ganyang kinabukasan na lang? Para lang tayo mabuhay, ay ipapakita natin sa gobyerno natin na tayo ay masasamang tao. Sino po bang panalo dyan? Hindi si Lucifer. Sabi niya, hindi ako naniniwala sa Diyos, ako ay atheist. Malaking problema nang hindi naniniwala sa Diyos. Kasi itong mga elite na ito, itong sila mga Illuminati, naniniwala ito sa Diyos. Ang Diyos nga lang nila si Lucifer. Kung ang Diyos nito, si Diyos natin, ang ganda sana ng takbo ng mundo. Walang gera. Ibig sabihin, yung Diyos mo, hindi nila Diyos. Kasi Diyos sila ng digmaan, ng pagpatay, ng gulo. Tapos ikaw, hindi ka naniniwalang walang Diyos, yung pinakamayaman dito sa mundo at nagpapaikot ng buong mundo ay may Diyos. Hindi nga lang katulad siya ng Diyos mo. Kaaway nga lang sa ni Lord Jesus Christ. Kaaway sila. Kaya alam niyo na kung sino yung kaaway ni Lord Jesus, si Satanas. Hindi Satanas ang kanilang Diyos. Isipin mo na kung matitino itong mga politiko na to, na sila rin ang may hawak, bakit ang gulo yata ng mundo? Diba? Ibig sabihin, talagang ganun sila. Pamamahala nila, puro lang sila pangako. Papangakuan lang tayo. Sa Amerika nga, noong 1950s, ang sabi nung may sekreto dyan, ang sabi dyan ng mga elite sa Amerika, may pakana doon, may programa na ang tax ng American people ay hindi dapat mapakinabangan lagi ng mga Amerikano. Kailangan luwaldasin niya sa walang kapakinabangan ang mga tao. Paano nila winaldas na walang kapakinabangan? Yung mga proyektong walang kwenta. Mahal, doon na pupunta. Ano pa yun? Outer space. Yun nasa nila. Landing on the moon. Million, doon papunta. Walang pakinabang ang tao dyan.
Yan ang programa ng mga politiko sa Amerikano. Yan ang sekreto kung bakit ang mga Amerikano ay ganyan. Pero sabihin mo, may ano nga, may mga subsidy nga ang gobyerno dun sa Amerikano ng mga walang trabaho. May subsidy sila. Kaya nga, kaibahan nga ng Freemasonry sa Amerikano, ang Amerika, ang mga politikong Freemason sa Amerika ay pinaginhawa at binigyan ng laya ang mga Amerikano. Pinagsawa sa yaman at sa lahat-lahat. Di po ba? Para sila ay mapasama at mapunta sa impyerno. Nakalimutan nila ang Diyos. Pero tayo sa Pilipinas ay malupit dito ang Freemasons. Anong ginawa sa atin? Pinaghirap tayo na para tayo magpatayan. Para makuha ang ating kaluluwa sa isang pirasong pandesal. Napakalupit ng Masonic principle dito sa ating Pilipinas. Sabihin nyo, paano mo nalaman yan? Tingnan nyo naman sa Wikipedia. Nung after World War ay yung rebellion ng American Filipino War, dumating ito si Subel. Anong sabi ni Subel? Magtayo si Subel, nagtatag siya ng Freemasonry dito sa Pilipinas para labanan ng mga pari. So ang ano nito, target talaga ng mga Freemason, yung mga pari, simbahan Katoliko. Di po ba? So ang mga nangyayaring ito, ibig sabihin in summary, ang latang ito ay mga alibay lang yan at mga diversionary tactics lang yan, mga gera dito, mga mga usapin sa LQBT, sa mga gay area. Mga alibay lang yan, pero talagang puntiryan nila, durugin itong simbahan Katoliko. Yan po ang katanungan yan, bakit? Nakikita niyo naman yan. Malupit sila. Sa Pilipinas, tayong mga Pilipino ay hindi binigyan tayo ng pagkakataon na mabusog, tumaba, na ang kaginawahan, na makalimutan natin ang Diyos sa sarap ng buhay. Yung mga Freemason sa Amerika, ganun ang ginawa sa mga Amerikano. Kita niyo yung mga adik sa Amerikano ngayon, mga homeless, nagdodroga pa rin sila. Bakit sila nasaan sila nakakakuha ng pambili? Kasi sila ay may subsidy sa gobyerno nila. Ang alam ko, pinakamababa, $3,000. Isipin mo $3,000 pag dinala sa Pilipinas yan, 150,000 yan, buwan-buwan. Ang laking pera niyan. Sahod na yan, halos ng kalahati na yan ng presidente ng Pilipinas. Sahod na yan ng gobernador. Buwan-buwan. Sa kanila mga lang yan, mga adik lang yun sa street of Philadelphia, sa Kensington. Kaya may pambili silang droga. Tayong mga Pilipino, wala tayong pambili. Kaya tayo, napupuntang kaluluwa natin, nagpapatayan tayo. Sa gutom, sa pangangailangan ng pera. Yan ang ginawa sa atin, napakalupit. Malupit ang mga nagpapatakbo sa atin dito sa Pilipinas. Ginawa tayong malupit, ginawa tayong mga gutom. Para magpatayan tayo sa gutom, pangangailangan ng pera. Balik na dito, napakalupit naman pa pagpunta ng mga Pilipino sa impyerno. Hindi katulad sa Amerika, ang pagpunta sa impyerno ay maginhawa. Sarap buhay, adik, at open sex. Dito, napunta ang mga babae natin, kalakal. Kita nyo naman dyan sa Olongapo. Bubulag-bulagan pa ba tayo dyan? Pumupunta dyan yung mga Amerikano. Sawa-sawa sila sa babae dyan, isasin ko. Samantalang manghinahin ka sa mga babae dyan, ako inaamin ko, nagaganda na sa mga babae to, ganito lang. Ganyan lang ang para lang silang simpreso lang sila ng kondom. Wala tayong pakialam yan. Di po ba? Saan ang gagaling yung mga puti na natitim nakikita nyo sa Olongapo? Dumaan ba yan kumita ba dyan ang naiya? Hindi. Saan po yan dumaan? Yan ay mga military. Dumadaong yan dyan sa Subic Bay, sa teritoryo ng mga Gordon. Alam nyo ba yan? Bawal na sila dyan Hindi kumikita ang mga dyan. Ang bansa natin bilang turista yan, hindi yan dumadaan dito sa airport natin. Bilang tourist, yan ay dumadaan dyan sa Subic Bay. Dumadaong dyan ang mga 7th Fleet, ang mga marino at mga sundalo ng Amerikano, hindi bilang turista, kundi terorista. Tuog sila ng tuog dyan sa Olongapo. Nakuha nyo po ba? Kaya minsan ganito na ako magsalita kasi kumukulo din ng dugo ko pag naalala ko. Wala pa tayong pakialam sa ganun. Hindi natin pinapansin sa Pilipinas natin. Bansa natin. Magiging mistiso tayong mga dumadami ang mga mistiso sa Pilipinas, magiging artista at magiging pornographic superstar.
Di po ba? Mag-isip-isip po tayo. Tandaan ninyo, ang nagsasabog ng similya, ang mga dayuhan ay masama. Kasi naging dayuhan din ako daw, nagsasabog ng hindi ko maisip yun. Mag-iwan ka ng anak mo ron, tapos pababayaan mo. Alam mo, may anak ka dun sa kung saan. Ba't ako kuha ng mga lalaki na matiis yan ng ganyan, na binuntis nila yung Pilipina, iiwanan lang. Napakawalang hiya ng gano'n. Ibig sabihin, ano ang trait ng dugo ng bata niya? Hindi may tendensya ng pagkawalang hiya, mana sa ama. Di po ba? Kung matinong mga turista yan, magbubuntis ba yan ng Pilipina? Hindi. Kaya mag-isip-isip po tayo, masyado na tayong inaapi natin ang sarili natin. Hindi tayo marunong tumayo. Ang isa pa nga, meron tayong magandang usapin dyan tungkol kung paano tayo magsusurvive. Kung ano ang dapat nating hakbang para makatakas tayo sa kuko ng agila. Sa susunod po nating pag-video ngayon ay mukhang magigising yung aking kapitbahay. Baka malakas ng aking boses kasi pag lumalalim na ang umaga, matahimik ng paligid, ang kaunting salita ay kumakalat na, maingay na. Magandang umaga sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos at lagi po tayo mananalangin kasi wala naman tayong magagawa kundi maniwala at kumapit sa Diyos. Dahil tayo ay takot mamatay, ibig sabihin may Diyos, may kinatatakutan ka. Kita mo yung mga ate, sabi nila, walang Diyos, bakit takot ka mamatay? Di po ba? Magandang umaga po at salamat sa Jolan Tolentino sa iyong pagsubaybay at pagsama sa aking talakayang ito. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At kung makita nyo po ito halimbawa sa ibang platform, may baka panahon na rin po kayo mag-subscribe at may like para po magamit ko naman yung live doon sa ibang platform kasi ibang platform katulad sa YT ay kailangan ko ng mga 50 o 100 alam ko mga 100 o 200 na subscriber para magamit ko yung live noon katulad dito sa Facebook. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng poong may kapal.